Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So another property for sale na naman po ipapakita ko. Andito naman po kami ngayon sa bayan po ng Anao, lalawigan po ng Tarlac, katabi lang po ng Mungkata kung saan kami galing kanina mag-vlog, mag-video ng property. So bago lahat, please paki-subscribe po sa aking YouTube at paki-follow sa aking Facebook. So ayan, i-check natin itong property na ito. Okay, so ayan po mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So ito na po yung property na binibenta. Residential farmland po siya na may bahay o may bungalow type house po siya. So ito na po yung property, 2.1 hectare po siya na may bahay. So along Cemented Road, as you can see po sa ating video, Cemented Road, 2 lane, at ito po yung way na papunta po sa town proper po ng Anao, at sa Mungkada, sa may bypass road, malapit lang po yung bypass road dito. Mga ilang minutong driving lang sa bypass road. So tara, i-check natin itong property nito. So simula po dito sa poste po na ito, katabi po ng pader na ito. O sabihin na natin itong pader po na ito po yung boundary, diretso po yan. At ang estimate po namin frontage po niya nasa mga 30 to 40 meters po. O sabihin natin mga 30 to 40 meters po ang estimate po namin. Pero kailangan pa natin ipa-geodetic po ito. Pero sabi po nila kasi dalawang titulo kasi. Yung isang titulo na pa-geodetic nila, pero mas maliit na area po yon. Tapos yung malaking area hindi pa daw nila na-pa-geodetic. So ayan po yung muhon. Ayan. So diretso po ito, tapos gaganon po siya. Diretso po ito, tapos gaganon po. Ayan. So wala nga lang po tayong drone video ngayon para ma-highlight ko sana. Pero tatry ko na lang pong i-explain po sa inyo. Okay. So ito po ay titled property, dalawang titulo, isang 2 hectare na mahigit at isang 800 square meter na mahigit po yung kanyang titulo. So try ko po humingi ng kopya ng titulo kung sakaling meron silang ibibigay. So ito po yung kanyang gate. Ayan, dito sa harap po ng property nakabakod ng cyclone wire. Ayan. And then maraming mga puno po na nakatanim dito sa bahay. Ano to? Chico. May Chico, may mga mangga. Ayan, may 3 mangga po doon. May avocado, may kawayan, may akasya, may ilang-ilang. Ayan, dahil ang bayan po ng Anao ay marami pong ilang-ilang. Ayan, doon sa may highway, maraming ilang-ilang doon eh. May mga tanim din silang mga halaman. Ayan, bali ang presyo po ng property nito, at sabi po ng seller, ay 12 million daw po. Pero negotiable pa naman daw po yung 12 million. At sagot po nila seller yung kanilang obligasyon. Pero sa transfer of title na po ay sagot po na makakabili. Ayan. So ayun po, malilim po dito, lamig. Ayan, nakaka-refresh. Ayan, alas 12 na po siguro kaya medyo mainit na. And then papasukin natin yung bahay baka sakali at maipakita ko sa inyo yung loob ng bahay and then yung kanyang farm. So dito po maraming mga tanim ng mga halaman. Ayan. At may libre po kayong sound trip. Ayan, may nagbibideo okay sa may sa may tabi ng bahay. So sa kapitbahay. Ayan. So dito po may mga tanim pa rin po silang mga halaman. Ayan. So dito po yung kanilang terrace. Sir, okay lang po sir. Pasukin niyo lang. Pasamahan niyo po kami sir. Samahan niyo po kami. Ayan. So kasama po namin sila seller po para maipakita sa inyo yung loob ng bahay. Bale, ito pong kanilang bintana, naka-sliding window, tapos meron pong grills, protection po ng kanilang sliding window po yan. At dito po meron pong ano ba tawag dito? Tubular. Yan yung kanyang design din sa kanyang terrace po. At nakabubita na. Ayan. So ang floor area ng bahay nasa 200 square meter po tayo. Nasa 200 square meter daw po yung floor area ng bahay. Mga around 200 square meter. Ayan. So dito po meron po silang garahe. Dito yung sasakyan po ni seller. Ayan. Tapos, sir, okay lang po pasukin yung loob ng bahay. Samahan niyo po ako. Samahan niyo po kami, sir. Yung kwarto po, ilan po yung kwarto po niya sa sinabing po ninyo? 3 bedroom. 3 bedroom. Just bring here. Okay, sige po. Ayun po. Paano po ba? So dito po, paano yung mga yung mga gamit ng bahay? Anong usapan po doon? If they meet our price, everything is included. Pag na-meet mo nila yung presyo ng seller. Pag na-meet nyo daw po yung presyo ng seller, lahat daw po ng gamit ng bahay ay kasama na po sa bentahan. Maliban lang po sa mga damit, no? Sa damit. Tsaka ibang mga kailangan personal belongings po ng seller. So dito po ay may CCTV pa sila. Ayan. So dito may malaking bahay. Ito po yung terrace po nila. Terrace yung living room. Sorry.
dining area, nagsama na nila yata yung, ay hindi pala, magkahiwalay. So ano yun sir, office po ninyo yun? Workplace. Workplace. Workplace, Pero that's sir. a dining table. That's a dining table, sir. That's a dining table. Okay, the dining table, sir. So, naka-bubida. Anong klaseng bubida kaya to? Hardiplex? Hindi hardiplex yung... PVC ano ba panel. ito? Yung... PVC ceiling panel? Kaya? Ano ba tayo? Yung fiberboard. Fiberboard. Oh, sir. Matibay yun. Tibay-tibay yun. So, ito po yung unang kwarto. Ayan. Ipapasilip natin, sir, para makita ng mga prospect buyer natin yung loob ng kwarto at mga loob ng bahay. So, dito po, ito yung unang kwarto. Ayan, yung kanyang higaan. Ayan. And then, may aircon na rin po. Ako na lang ng one. Ayan. Tapos, may naka-pin light. Tsaka maganda yung ilaw. And then, meron po siyang, ang tawag dito, cabinet dito. Ayan. At meron din pong, another cabinet na meron pong TV. Ayan. Kaya, manonood ka na lang. Talagang titira ka na lang dito and then dadagdagan mo na lang yung mga ibang gamit po dito kung sakasakali. And then, ito naman po yung kanyang CR. So, meron po sariling CR itong kwarto na to. Ayan, papakita ko sa inyo yung kanyang CR. May lavatory, may salamin, and then may shower. Tapos meron siyang heater. Ayan. May heater, may shower. Ayan, ito po yung kanyang cubicle. Ayan po, yung kanyang CR. Maluwang. Kaya, hindi ka mahirapang maligo. Ayan, mag-shower. Okay, so, next naman po. Okay, i-check natin yung ibang part ng bahay. So, dito po, ayan, yung sala, malaking TV. Siguro sa mga 100 inches kaya to. 85, 80 inches. Ayan. And then, ito nga po, meron silang CCTV. So, secured po yung bahay, may CCTV. Kaya nakikita mo kung ano yung mga nangyayari. Kagaya dito, andito tayo. Ayan, tinuturo pa yung ano. And then, meron na rin po kayong kasamang may previous na manika. So, ito po yung dining table to po nila pero ginawa na pong workplace ni sir. Ayan. And then, bali, ito po pala ay tatlo yung kanyang kwarto. 3 bedrooms po siya. Ayan, ito po yung pangalawang kwarto po. Ayan. Sir, tanong ko lang, bakit din ako binibenta? Gusto kong bumalik sa Ilocos. 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 Sa Ilocos, sir. Ilocano, talaga. Ano ko, sir? Sa Lawag. Lawag. Malayo yun Kami, narbakan naman kami. So, ito po yung pangalawang kwarto po. Yan, naka-sliding window, may grills po yung kanyang bintana, naka-pin light, ayan, tapos another cabinet na lalagyan ng mga damit, ayan, kung ano yung gusto niyo ilagay po dito. At yung aircon, wala akong nakita pero magdadagdag din lang po kayo ng aircon dito kung sakasakali. Ayan. So, ito naman po, yung pangatlong kwarto. Ayan. Yung kanyang kama. Ayan. Tapos, naka-sliding window ulit. Wala nga rin pong aircon. Siguro yung may aircon yun po yung pinaka-master bedroom. So, dito po magdadagdag na lang kayo ng aircon. And then, another cabinet po dito. Ayan. Okay. So, maganda. Tapos yung kanyang pintuan ay kahoy. At ito naman po yung kanyang kwarto. Ito po, kwarto. At ito po yung ayan, napagitnaan po ng dalawang kwarto. Ito po yung CR pala, sorry. Ito yung CR, napagitnaan po ng kwarto. Ayan, ito yung ayan, ito po yung okay, lavatory. Ayan, yung bowl. Yung ano lang, yung shower, wala. Magdadagdag na lang yung shower. Tapos mayroong exhaust. Ayan. Okay, maganda. Color blue yung kulay ng kanilang CR. So, dito naman po, papasukin naman po natin yung kanilang kitchen area. Dining area po. Ayan. Bali, nakita natin yung dining area. Ito yung dining area nila. Pero ginawa po ng workplace ni sir. So, ito na po yung kanilang kitchen area. So, dito po yung kanyang lababo. Ayan, lababo. Naka-tiles. Color black yung tiles po niya. And then, meron po siyang hanging cabinet. Ayan po yung hanging cabinet po niya. Then, may exhaust fan. Ayan. Then, another hanging cabinet po dito. Then, mayroong oven. Source of water po nawasa, sir. Yung source of water po yung nawasa. No. Deep well na may sure may electric pump po siguro. May
Ay, meron pang ano, meron siyang filtration. Meron kaming 8-stage filtration. Eight Kaya hindi na stage. kami, hindi kami bumibili ng tubig. Meron silang filtration system po dito. Ayan. So, kaya hindi na sila bumibili ng mga sa water refilling station ng mga tubig na inumin dahil meron silang 8-stage daw po na filtration. Ayan. So, dito naman po, okay, ito siguro yung laundry room po nila. Ayan, kasi andito yung kanilang washing machine, ito yung laundry room. Ito po sir, another CR. So, bali tatlo pala yung CR po niya. Isa sa master bedroom, isa doon sa pagitan ng dalawang kwarto, and then isa po ditong CR na naman po dito sa katabi po ng laundry room tsaka kitchen area. Ayan po, so color blue ang tiles, and then mayroon po siyang shower. Ayan, wala lang heater. Ayan, dadagdagan nyo na lang po. And then another lavatory po dito. Ayan. So maganda yung CR. Ito yung lagayan nila ng kanilang mga gamit para sa Meron din panlalaba. we have a hookup for solar. Ayun, Hindi pa tapos. Hindi ba tapos? So naglalagay po kayo ng solar po. Meron lang nakalagay na 8 panel. 8 panel po. Meron nang nakalagay panel nakaabang na itong mga Yung wiring po niya. Habang na yung wiring niya. So ayan po. Kung sakali, tutuloy nyo na lang po yan. Yung kanyang solar, at least may nakaabang na po. Tutuloy nyo na lang. So, punta naman po natin yung side o likod ng bahay. Ganun din yung kanilang dirty kitchen. Ayan. Okay, so ayun naman po. Punta naman po natin yung kanyang part po ng kanyang farm. Ayan, sa kanyang farming. So, meron po siyang bukid. Apo. Meron siyang bukid, sir, no? Meron siyang bukid. Ilan po yung area po ng bukid kaya, sir? Yung nabubukid? Yung nabubukid, 1.9. 1.9 hectare. Okay po. So ito po yung kanyang dirty kitchen. Ito po yung kanilang source of water. Naka electric pump siya na merong pressure tank. Yan, naka poso, naka jetmatic po siya. Yan po din sila kumukuha ng tubig pero meron silang system ng ng filtration. Ayan, ito po. Kaya ayan po yung kanyang filtration po dito. Tapos another filtration po dun sa iniinom po nilang tubig. Ayan. So kaya no need na po ng nawasa, no need na po ng galing sa water refilling station. So dito po dito po yung kanilang lutuan. Ayan, kanilang gas stove. Ayan, may lababo ulit po dito. Ayan, tapos yung mga gamit nilang mga panluto andito na. So puntahan po natin yung kanyang farm dito po. So dito po merong another puno ng mangga. Bali siguro nakita namin puno ng mangga, 4 na siguro yata, 4 na mangga. Yan. So may mga saging, may mga dito, guyabano. Ayan. Ayan. So kung nakikita niyo po ito, may bako dito. Yan po yung boundary, yung part na hindi na po kasama. So kung sakali daw po baka ibenta rin po yan, pwede niyo na rin pong bilhin. So dito po may another CR na naman po. So bali 1, 2, 3, 4 na CR na po ito nakita ko ngayon. Yan, dito sa labas meron po silang CR. Ayan. CR. Ayan po. Tapos meron ulit po ditong lababo. Yung CR. Ano kaya to? CR din kaya to? Ay, imbakan. Imbakan po. Ano po yan? Shower. Shower room. Shower room po yan pero ginawa na po muna imbakan. Kasi para may mga farmers na gusto Opo. Yung mga nagbubukid po sa inyo, ganun. Okay po. So dito po meron po silang imbakan ng tubig. Pwede niyo gawin din po itong mini swimming pool. Ayan. Tsaka malamig. Ayan po dahil andito po sa silong ng mangga yung imbakan ng tubig. At ang source of water po nila dito sa patubig sa nilang bukirin, ito pong deep well din po siya na meron pong nakakabit na diesel diesel na makina. Ayan. At ito po yung kanilang nabubukid na sa 1.9 hectare po daw po siya. So hanggang saan po yan? Sa dulo yan, dulo. Hanggang sa may mga kabahayan. Yung kalahati niyan, hindi pa natamnan. So hanggang Sagat-sagadan. sa may kabahayan doon. Okay. Hanggang sa may kabahayan. So maganda yung property. Yung bypass eh. Dyan na yung bypass. Araw yan, bypass na magagawa ng bypass. Bypass yan. Bypass na yan eh. Kaya maganda po yung property. Ito po yung bukid po niya. Yung kalahati po hindi pa daw po natamnan, pero yung kalahati natamnan po nila. Talagang kasi medyo mahal na kasi po yung diesel kaya siguro isusunod na lang po siguro yung natamnan po yung andoon.
Ito nga po yung boundary sa banda rito. Malalaking Sabi ko nga po kanina, hindi po kasama itong part na ito. Kapatid pa nga siya may bahay doon. Ayan. So ito po yung likod ng bahay. Ayan, yung likod po ng bahay. Kaya maganda. Likod yung bahay, and then may mga punong nakatanim. At kasama po namin si seller po dito. Ayan, okay? At sa property na to, meron po kaming source. Kaya nakadepende kami sa source at doon sa sinabi ng seller po kanina. Okay po? So sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe nyo po ako sa aking YouTube, paki-hit yung notification bell, at follow nyo po ako sa aking Facebook account. So ayan po, maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.